Go rin mga travel, pero salamat sa ating mga subscriber dyan at sa ating mga viewers. So salamat sa palagi ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa ating video. Ngayon mga travel, hindi tayo nakapag-upload within 6 days dahil medyo busy tayo. Dahil may naganap na fun run at isa tayo sa nag-facilitate doon. Ngayon mga travel, may nakasabayan ako dito na XRM na loaded to siguro pang trail sit pero grabe napakabilis nito. So big shoutout sa kanya at sana mag-ingat siya palagi. Ngayon mga travel, pag-uusapan naman natin tong EBS natin. Yung EBS natin nung nakaraan natin mga uploads ay kadalasan natin napapansin yung EBS indicator na nagbi-blink talaga at lagi natin napapansin talaga yon tuwing may video tayo lalo na paggabi ay talagang kitang-kita yung pag-blink ng ating EBS indicator. Ngayon mga travel dito sa panahon na to ay nakapagpalit na tayo ng brake pad. Kaya dito natin malalaman kung may problema ba talagang EBS or yun ay isa lamang sinyalis na yung ating brake pad ay talagang pudpud na at kailangan ng palitan natin. So ngayon mga travel, dito sa part na to ay subukan kong makipaghabulan. O hindi ko na i-deny makipaghabulan itong XRM na to dahil tila gusto niya ng habal-habol ganun lang. So habulin natin mga travel at the same time masusubukan natin yung ating EBS kung talagang babalik ba pag nasa high speed na dahil kadalasan pag nasa high speed tayo ay yung ating EBS indicator ay talagang lalabas at magbi-blink. At nung una din, pag nasa mabagal na status yung takbuhan natin ay yun, napaparamdam pa rin yung ating EBS. Kaya mga travel dito sa part na to ay kailangan nating humataw para sa masubukan natin kung talagang solve na ba talaga yung ating EBS. Kung hindi pa talaga solve ay kailangan na talaga natin to dalhin doon mismo sa kasa at ipacheck ng maayos. Dahil nung nakaraan natin mga videos mga travel ay pinacheck natin ito sa kasa, kaso yung problema ay hindi talaga nagkita dahil bumalik yung pag-blink ng ating EBS. Ngayon, duda ako na siguro yung ating brake pad ang may problema dahil medyo matagal-tagal na din, umabot ng 1 taon at nasa 2 buwan, kaya medyo pudpud na talaga yung ating brake pad sa harap at sa likod. Since yung ating harapan ay may EBS, yun talaga ang magiging basihan natin kung talaga bang EBS problem or brake pad na. So ngayon mga travel na to, grabe humata yung XRM dito. Tudong-tudo yung mga travel, ayaw talaga magpahabol. So kailangan nating videohan dahil wala na tayong content pag gano'n. Biro lang. So by the way, sa hindi pa tayo magpatuloy sa usapin ng EBS, ay sana hindi nyo kalimutan sa pag-subscribe naman at pag-like at pagpindot ng bell button para sa gano'n ay palagi kayong updated sa ating mga videos kung saan tayo pupunta at yung ano ang magiging ganap ng ating motor. Sa part na ito mga travel, tignan ko muna yung ating camera kung okay lang ba. So sana makapagpalit tayo ng makina soon, no? So ngayon mga travel, pag-usapan natin ulit yung EBS. So, yung nakaka-Winner X or kahit siguro hindi naka-Winner X, pag may EBS, hindi sensor yung anyong motor o may EBS na nakalagay yung motor ay kailangan nyo munang tignan yung brake pad nyo kung sakaling nagbi-blink na yun. Pero kung hindi, ay kailangan nyo munang tignan yung kanyang wire. Baka sa wiring lang nagka-problema. Dahil nung nakapunta ako ng kasa, sinabi ng may mekaniko doon na yung ibang Winrex na nagka-problema ng EBS ay naputol yung kanilang wire sa EBS. Kaya yun, madalas na pagbi-blink ng kanilang EBS indicator. So yung sa ating mga travel ay yung brake pad. Yun ang nakita kong problema. Ngayon napalitan na itong mga travel. So far sa ating takbuhan ngayon, na almost 4 minutes ay hindi naman bumalik yung EBS indicator na nag-blink. So palagay ko ay safe na at solve na yung ating problema dito sa part na to mga travel. So sana yung ating munting tips ay makatulong dun sa ating mga kapwa Winrex user o yung sniper na may EBS o iba pang motor na may EBS dahil kadalasan talaga ay ganoon ang naging problema dahil yung comment ng ating mga viewers na iba ay medyo mahal talaga pag nasira yung EBS. So yung iba ay nagsasabi na talaga na boss baka naman ipacheck mo na yan dahil baka maging malaking problema pa yan, napakamahal pa na ng EBS pag binili mo. Kaya mga travel dito sa part na to, umuna na ako muna sa may una na to dahil medyo na minor yung XRM. Kaya ayan, bumanat na tayo mga travel dahil medyo na din tayo nagmamadali sa part na to.
Pero yung yung extreme na yon ay ganito ang kanyang gagawin mga travel pag nagpas ko sa may malaking truck. Akala ko ba bumigay ng mga travel, pero heto siya. Ayan, 'di ba? Humata yung mga travel, todo bigay. So ride safe sa lahat. Huwag masyadong magpabilis. Doble ingat lang sa daan dahil hindi natin alam yung tinatawag na aksidente kung kailan darating. Kaya mga travel, yun lang ang magiging tips natin, no, sa mga motor na ganun ang features ng kanilang mga motor. So, yung mga travel ay may isa pa lang kailangan yung tignan muna yung sensor ng ABS mismo. Kung medyo na yung marami or may dumikit doon na parang maliliit na bakal ay kailangan yung tanggalin yon. Kailangan yung linisin para sa ganun ay maging okay yung kanyang sensor doon mismo sa may ah, malapit sa ating disc brake. Dahil pag hindi travel ay babalik yung problema ninyo. Kaya kailangan nyo munang tignan nyo ng maayos at kailangan nyo palinis. Pero mas madali lang yung pag kayo ang mismong gumawa. Yung baga DIY lang. Huwag nyo nang dalhin sa mekaniko dahil isang screw lang yung kailangan nyo tanggalin. At malilinisan ninyo yung ABS sensor ninyo. Dahil kung papagawa pa ninyo sa shop ay hindi naman sa linalahat ko yung mga mekaniko. May mga mekaniko naman na talagang kumakampi doon sa customer. May mga mekaniko din na talagang pinipirahan yung mga customer, lalo na yung pag wala kang alam kung ano yung naging problema ng yung motor. So, naka-experience na ba ako ng gano'n? Yes, matagal-tagal. Matagal na akong naka-experience ng gano'n. Kaya ngayon, pinipilit kong gawin or gawin yung mga medyo diferensya or may problema yung motor ko. Kung kaya ay gawin nyo na, pero kung hindi ay mas mabuti na yung dalhin nyo sa mekaniko, lalo na pag hindi nyo kabisado yung naging problema. Dahil pag ginawa nyo yan, baka mag-trouble pa, yun, lalala yung gastusin nyo dyan, yung bulsa nyo talagang aangal. O yung mga travel lang pawa nating maisasabi sa ating mga viewers na kadalasan ay nagpapashop, yung iba naman ay kadalasan may problema sa motor, ay kayo nyo mismo gumawa para safe. Diba? So, big shoutout sa mga riders na yan dahil na itong video natin ay ginawa natin to araw ng linggo mga travel. So, ngayon, nandito na tayo sa ating destination. So, big shoutout sa naka-pick up na to. Napalingon pa yan, ano? So dito din sa part na to, so big shoutout sa lahat ng mga riders. So again, maraming salamat sa inyong palaging pagsuporta sa ating video. At salamat na unti-unting umaangat na yung ating numbers of subscribers. So yan lang muna. Ride safe sa lahat and God bless.